Good afternoon, everyone. Good afternoon, Father. So, welcome to this recollection entitled Discernments. This is for the light-hearted. This is our way of sharing hope, sharing love, and thereby shining our light. I thank Father Bong for this privilege to be with you because this theme is central to us Jesuits because this is really the heart of the spirituality of Saint Ignatius. I'd like to present this theme, discernments, by actually articulating what Saint Ignatius in his spiritual exercises in an appendix of that book he entitled Discernment of Spirits, implying that there are many spirits. And therefore, we have to distinguish by discovering, by knowing these spirits. And in doing so, we be able to learn how to deal with them. To deal with them so that accompanied by the Spirit of truth who leads us to all truth towards discovering God's will and word. In the introductory presentation, in every situation of our lives. Because as the song reminds us, if you will it, it is best. If you will it, we are blessed. So this is the beauty of the discernment, leading us to what is best, ushering us to what is it that will make us blessed. And after having discovered this will, this word of God, notice this one. Through Jesus, with Jesus, and in Jesus, we are not alone in this journey. We have the journey of the Spirit of truth with us. We have in this journey Jesus, not just with us, but through us, not just with us, but in Him. Then the consequence, the fruit, would be generosity, would be love, would be joy. In the words of our dear Pope Francis, the joy of the good news. And then faithfully, there is that steadfastness, there is that consistency, there is that perseverance, and then the willingness, the freedom to say, yes, Lord. You notice the ending of this journey by the Spirit of truth accompaniment through Jesus, with Jesus, and in Jesus is obedience. This is the ending, the conclusion of this discernment of spirits. Obedience. We are reminded of the Lord Jesus' very strong words. Obedience is better than sacrifice.
And second, in the letter to the Philippians, no? Philippians 2, that hymn of the self-emptying journey of Jesus, though he was God, he did not deem equality with God, but he emptied himself and became obedient unto death. What kind of death? Death on the cross. And we remember as well that solemn declaration in the letter to the Hebrews, by suffering, our Lord Jesus, who is the same yesterday and today, learned obedience. In other words, my dear light-hearted persons, hindi madali ang discernment. Because the ending is obedience. What kind of obedience? The obedience of the Son of God. How did the Son of God learn obedience? Suffering. So what you're asking me this afternoon is not easy. Let me warn you. But notice, it's not easy, but we have the Spirit of truth accompanying us to discover God's will towards obedience. But in the very obedience, we are not alone. We are with Jesus through Him and in Him. Napakaganda po, kahit mahirap. ito actually yung discernment of spirits is actually going through step by step the Paschal mystery of Jesus, who is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. What is the fruit of the obedience of Jesus unto death? He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess. What shall everyone confess? That Jesus Christ is Lord. The fruit of obedience, lordship of heaven and earth. But if our lives is through Him, with Him, and Jesus, in Jesus, then our lives we ending going through the suffering towards obedience, we shall be with Jesus, the eternal King. That's our journey. What's next? Which leads us to a description of three kinds of persons after having presented the three kinds of spirits acting within our inmost being. So, the first spirit acting on our inmost being is, of course, our human spirit. Kilalanan natin ang bawat spirit para matuto tayo paano sila pakikitunguhan. Yung human spirit cannot help. It is always affected by situation, event, experience, or person. Wala talaga. Hindi talaga apektado yan. Hindi siya shielded. May impact talaga ang bawat sitwasyon, bawat pangyayari, bawat tao, bawat karanasan. May impact sa yung spirit yan. Pwedeng indifferent, walang dating. Pwede rin positive, natutuwa yung human spirit. Pwede rin negative, naiinis ang human spirit sa sitwasyon. Na frustrated yung spirit sa event. Pwede rin masaya, mapasalamaton kung sa Bisaya pa, nagpapasalamat, grateful sa person this human spirit encounters. Ganun talaga eh, wala tayong choice eh, ganun talaga yung human spirit eh. Tapos, ito,
the human spirit, whether we like it or not, is not just influenced by situation, event, experience, person, but is influenced by two other spirits. No? Ito masaya, Holy Spirit. Kaya lang, mayroong tagagulo, yung evil spirit. Yeah. Ngayon, we identify with the light of the Spirit of truth. Kilalanin natin itong tatlo. Yung human spirit, gifted yan with intelligence. Natural sa human spirit na would reflect on the situation. Nagnilay-nilay yan sa pangyayari. Ginagamit yung isip. A gift of, that's what the human person, that's what makes a human person human. And person, because of the gift of intelligence. Ginagamit ng human spirit ang gift of intelligence. Yan. Yung reflection, yung gift of intelligence, may bunga yan pag ginagamit. Yan. Mamunga ng insight. What is insight? You have a vision about the interior truth of the situation. Kaya insight, no? Yung inside na kaalaman or inside na pagkakita sa pangyayari. Mayroong discovery. The joy of discovery. Discover yan. Yung spirit. Kaya pala ganito yung asawa ko eh. Ganun din yung tatay niya eh. Ayan, discovery yan. Nakilala yung tatay ng asawa. Kaya pala ganito. Kuripot yung asawa ko kasi kuripot din yung tatay. Ganun din yung mister. Kaya pala masarap magluto itong asawa ko kasi masarap magluto yung mother-in-law ko. Ganun eh. May discovery yan eh. Saka mayroong realization pagkatapos ng event. I realize, kaya pala ako natutuwa kasi itong batang ito, kamukhang-kamukha doon sa aking anak na nasa malayo. Ganun. May realization na kasi nagmagamit ng isip eh. Ngayon, understanding, nakakaintindi. Naintindihan ko na ngayon bakit yung business lumalago. Kasi nag-online ako eh. Nandun malaking market doon sa online. Kaya pala lumalago yung business. Kaya may understanding yung human spirit. May learning from mistakes. Nagkakamali. Yan, yung human spirit natututo eh sa mga pagkakamali. Yung bata, pag napaso sa posporo yan, ayun, natututo yan. Hindi na nalalapit sa posporo yan. Hindi na maglalaro. Tapos itong human spirit, mayroon siyang intelligence, papunta yan dahil sa insight niya, dahil sa discovery niya, dahil sa realization niya, understanding and learning, magdidesisyon. Kasi yung human person, dalawang gifts nun. The gift of intelligence at ang bunga ng intellectual exercise nito, deciding, gift of the will. Ang ganda ng human spirit, Imagine kung nagdesisyon na matalinong desisyon, tulad ngayong eleksyon. Ang bunga niyan talagang for better or for worse, di ba? Kung hindi gumagamit ng talino at yung desisyon, pangit din ang bunga. Tapos atin lahat, kapiktado tayo lahat. Yan. Kaya sana pagdasal natin yung sa desisyon na magdesisyon mga kababayan natin talagang galing sa talino. Hindi dahil nabudol-budol. Tama ba mga kapatid ko? Ito mga kapatid ko, ano natin to? Talagang, I like you to be aware of this. Yung ating intelligence may distortions. Bunga ng original sin. Nadidistortin, hindi na nakita yung katotohanan. Hindi na nakita yung katotohanan. Ano ba yung cognitive distortions? Napaka-destructive nito, nasa power of the mind. Bakit? Itong ating mind, di ba, nag-interpret sa sitwasyon. Inintindi yung words heard, saka yung actions observed. Kaya lang, hindi naman automatic na itong pumasok sa isip ko, totoo yan, hindi. At more often than not, the cause of our feelings, hindi yung situation, hindi yung narinig, hindi rin yung nakita na action, kundi yung truth of the matter is our thoughts cause our feelings, mga kapatid ko. Mahalaga to talaga. Kasi pag clouded ang ating intelligence, yun, ginagamit yan ng human spirit eh. Intelligence ang unang ginagamit ng human spirit about the situation. Kung distorted yung understanding mo situation,
Bababa sa puso yan, anak ko, masaktan ang puso. Kung masaktan ang puso, masakit ang salita. Kung masaktan ang puso, masakit din ang gawa. Yan. So, papakita ko itong slide na to. Let me show this slide. Kasi, one moment maganda itong pagpapakita at paano yung sinasabi ko ng slide na to. Yan. So ano sinasabi ng slide na to? Ito yung pinapakita nito, yung power, the cognitive distortions. The power of cognitive distortions. Na destructive siya. Ano yan? Kwento ito. A young lady was waiting for her flight in the boarding room of a big airport. My dear sisters, are you following me? Father Bong, can you thumbs up? Yes. Tapos, anong nangyari? She would need to wait many hours kasi plane always late. She decided to buy a book to spend her time. Notice, using her intelligence. Late ang anong gagawin ko? Desisyon na. Maganda. Bibili ako ng libro to spend my time. Bibili din ako ng packet of cookies para mag-enjoy ako habang naghihintay pa kaysa mainis ako sa Diba? Ganun gumagamit ang lady ng ng intelligence dahil sa nangyari sa kanyang flight Then she sat down in an armchair in the VIP room of the airport to rest and read in peace. Kasi naisip niya, kaysa mainis ako sa di na lang. Mag-enjoy na lang ako. Yan, nagdesisyon. Ayaw akong magpadala sa inis. Ganun. Dahil late ang Beside the armchair where the packet of cookies lay, a man sat down in the next seat, opened his magazine, and started reading. Anong nangyari? When she took out the first cookie, the man took one also. Notice, the immediate impact is the feeling of irritation, but said nothing. Akala natin nagagalit siya dahil kumuha ng cookies yung katabi niyang lalaki. No, it was the thought. Anong thought niya? Ang kapal naman ito, di ba? It is not the man taking the cookie that made her angry, irritated, but the thought, kapal ito What a nerve. If I was in the mood, I would punch him for daring. Do you follow the dynamics there? It was what was happening in her mind, kaya siya naiinis. Hindi yung pagkuha ng cookies. So for each cookie she took, the man took one too. Notice, this was infuriating her, but she didn't want to cause a scene. But you see, you think that it was the taking of each cookie na kumukuha din yung lalaki ang nakakainis sa kanya, ang dahilan kaya siya nainis. Hindi. Ano yung dahilan kaya siya nainis? Ay yung pumasok sa isip niya. Abusado naman ito, di ba? Yung pagsabi na sa isip niya na what an abusive man, ayun ang kakagalit sa kanya, hindi yung pagkuha ng cookies na sinasabayan siya. Then the man taking the last cookie, divided it into half, then giving it her one half. So may nakita na naman siya, pinaghati yung last cookie. May pumasok na naman sa isip niya. Ano pumasok sa isip niya? Sobra na to. Hindi lang abusado to, hindi lang kapal na ito. Sobra-sobra na itong pumasok sa isip niya negative about the action of the man. So nagalit siya, in a hope, she took both her things and stormed to the boarding place. Notice yung action galing sa nagalit kasi may pumasok sa isip, abusado naman ito, kapal naman ng mukha nito. Diba? Ngayon, anong nangyari? When she sat down in her seat inside the plane, she looked into her purse to take her eyeglasses, and to her surprise, her packet of cookies was there, untouched, unopened. Yan. All the while, yung galit niya nasa isip, dahil pumasok sa isip na negative. Yung human spirit, gumagamit ng isip, pero may warning ito Mayroon kasing interpretation na hindi totoo. At yun ang unang pinaniwalaan na pinababa sa puso, nasaktan, naggalit.
may action na violent. Yan. Ano sunod? Diba? She felt ashamed. Napahiya tuloy siya. Siya pala ang makapal. Siya pala. Hindi naman lang nagpapaalam na kumain, makisama, makibahagi sa cookies ng lalaki. She realized that she was wrong. She had forgotten that her cookies were kept in her purse. Sinisisi yung kapwa. Hindi mo lang titingnan yung sarili. Muna. Yan. Anong nangyari? The man had divided his cookies with her without feeling angered or bitter. Malinis ang isip ng tao eh. Jesuit kasi yung tao, Father Manol Montes Claras yun, Father Bong. Tsaka Vincentian, Father Bong. Ganun ang mga Jesuit at Vincentian eh. Malinis ang isip, di ba, Father Bong? Amen ba, Father Bong? Yan. So, ano nangyari? Yan. And now, there was no chance to explain herself nor apologize. Yung sinasabi ng istorya, yung human spirit may isip yan, may intelligence. Warning lang. Kung ano yung naintindihan nyo sa sitwasyon, wag mo nang paniwalaan. I-discern muna. Kasi baka mali, ikaw din mapahiya bandang huli. Tama ba, Father Bong? Diba? Approve. Approve. Salamat, Father Bong. Masarap ma-affirm ng kapatid kong paring Vincentian. Yan. Okay? So, tuloy tayo. So, yun ang human spirit, mga kapatid ko. Mahalaga talaga makilala natin siya. Kasi itong the spirit influencing our inmost being. So ngayon, punta na tayo nito. Nakakainis ito. Tagagulo ito eh. Ang tawag ko nito, tagalason. Nilalason yung isip natin. Yan. Pag may lason, may namamatay. Ano yung namamatay? Namatay yung peace of mind, namamatay yung peace of heart, namamatay yung relasyon. Ganun talaga dito eh. Itong evil spirit, kilalanin natin to. Sabi ni Ignatius of Loyola, kasi siya yung expert na discernment of spirits eh, to influence the human spirit in a manner that usually starts with letter D. Mga kapatid ko, tandaan nyo to. Ito yung paano gumagalaw ang evil spirit. Nagsisimula ng letter D. Ano yan? Distracts. May focus ka na ito yung takbo ng buhay ko, i-distract ka, bibigyan ka ng mga temptations. Parang si Jesus, dinidistract yung kanyang pagiging mission na anak ng Diyos na suffering Messiah. Dinidistract doon sa temptation, di ba, Father Bong? Yun yung first Sunday of Lent. Dinidisturbo tayo. Ganda na sana ng takbo ng buhay eh. Padala yan ng mga disturbances. Minsan, pandemic ang ipapadala niyan. Ang pandemic hindi galing kay Lord yan, galing sa evil spirit yan. Tsaka sa mga collective pagkakamali ng tao. Ano pa? Destroys. Anong dinidestroy? Dinidestroy yung relationships niyan. Relationship natin kay God, relationship natin sa sarili natin. Pag nawalan na tayo, nagsiself-pity na tayo, galing na yan sa evil spirit. Sinisira yung relasyon sa ating sarili. Relasyon sa kapwa, lalo na sa mga mag-asawa, yun, mahilig talaga yan. Ang evil spirit, sirain yung relasyon ng mag-asawa, ng pamilya, yun, ina-atake na yung pamilya, dinidestroy ng evil spirit ang family. Discourages. Talaga, mayroon kang magandang resolution every New Year. Papadalan ka na, naku, mag-diet ka. Masarap pa naman. Naku, papadalan ka ng masarap na pagkain. Di-discourage ka. Hindi na lang ako mag-diet. Ganon. Di ba, Father Bong? Ano pa? Ano yung dinadala ka? Yung may direction na pinupush ka nitong evil spirit. Ano yung to doubt? To doubt that you are loved by God. Alam mo, pag may pandemic, ito dinadala ito ng evil spirit. Kamahal ka ng Diyos, bakit may pandemic? Dinadala yan. Ako, mahusay yung description pala nitong evil spirit. The first time that the serpent came into the all of salvation history in Genesis 3 verse 1, ang description ito, most cunning, pinakamatuso, pinaka-deceiving of all creatures, talo talaga tayo niyan. Talo tayo. Kung harap tayo sa itong evil spirit. Kasi most cunning, talunin tayo niyan. Madali tayong mahusay itong magbudol-budol. Ito yung unang spreader ng fake news. Disinformation and lies, Father Bong. Ito yung father of fake news, Father Bong.
Itong iba, yung mga trolls, ayan, mga ampon, mga kampon yan ng evil spirit. Ano pa, bibigyan ka ng despair. Naku. Wala nang pag-asa. Yung pandemic na yan, Father Bong, wag nang pag-asa, kaya wag ka nang magpa-vaccinate. Hindi totoo yung vaccination na yan, Father Bong. Ganon. Ano pa, di bibigyan ka ng desolation ng evil spirit. Ibig sabihin, ano yung desolate? Di ba yung desolate, empty. Bigyan ka ng empty feeling, no more meaning, ganon yung takbo ng evil spirit na yan. Ano pa? Yun, depression. Ito yung karamihan nangyari dahil sa pandemic. Maraming mga tao depressed, lalo na yung mga millennials. Work of the evil spirit yan. Letter D, depression eh. Ano pa? Disillusionment. Ito, Father Bong, itong disillusionment sa atin mga religious, malakas ito. Ayan. Akala ko yung mga Vincentian, ganito yung mga superior. Akala ko yung mga superior ng Jesuit, ganyan. Disillusion tayo, Father Bong, sa ating mga brother, Jesuit brother. Ingat tayo, Father Bong. I-disillusion tayo, lalabas na lang. Ganun. Gusto niya, patayin yung ating bukasyon, Father Bong. Ganun. Yan, dadalhin ka sa darkness. Dadalhin ka sa darkness. Tatakutin ka niyan. Bibigyan ka ng doubts. Yan. In other words, saan ka dinadala ng evil spirit? Isa lang na letter D na kinakitakutan nating lahat, death. Yung direction ng evil spirit, dadalhin tayo sa death in all its forms. Death of hope, death of love, death of light. Yan. Maganda, Father Bong, yung napili ninyo, light-hearted. Opposite yan sa evil spirit's direction. Ganun, ganda. Hope, so that we will have love, so that we will have light. Ang ganda ng Father Bong na napili ninyo at kalaban talaga. Nilalaban ninyo itong direction at pamamaraan ng evil spirit. Yan. Alam mo, listen to this. Sabi ni St. Ignatius, very important reminder. When you are under the influence of the evil spirit, meaning itong mga letter D's na describe ko sa inyo, never decide. Never decide. Huwag kayong magdesisyon kung sa tingin nyo, mga letter D's na nasa inyong pagkatao, sa isip nyo, sa puso nyo. Huwag kayong magdesisyon, sabi ni St. Ignatius. Ano pa? Do not change previous decision. Bakit? Galing sa evil spirit yan, dadaling sa death in all its forms. Talagang death ang patutunguhan pag magdesisyon ka under the influence of evil spirit. I repeat, when you make decision or change your decision, because you are under the influence of the evil spirit, papunta ka sa death in all its forms. Hindi kailangan physical death. Mga malinaw kay Ignatius yan. Father of discernment of spirits. Eh, sabi Ignatius, magbigay ako sa inyong 3 images of the evil one, the spirit, para makilala nyo siya. Yung una, sabi niya, parang military commander yan. Bakit? Yung military commander na magaling, hindi basta sa atake lang sa Ukraine yan. Parang si Putin. Magpadala ng spy yan. Billions ang kanyang intelligence fund, Father Bong. Tapos, kilalanin niya yung strength, yung weakness. Yung weakest link, doon atatake si Putin. Kasi sigurado niya, talunin niya ang Ukraine. Sabi ni Ignatius, anong counterpart niyan sa atin? Yung evil spirit, kinikilala tayo. Kilala kita, Father Bong. Ang kahinaan mo, Father Bong, pagkain. Ako, parang padala ka, Father Bong, ng mga kaibigan mo na masarap na pagkain. Kasi alam ng evil spirit, ayun ang kahinaan ni Father Bong. Ngayon, ang antidote natin yan, Father Bong, di ba? Yung kay yun, Socrates ba yun? Know thyself. Kilalanin mo sarili mo. Kung saan ka mahina, takbo ka sa tatay mo sa langit. Tatay, tulungan mo ako dito. Huwag kang magmamayabang, harapin mo yung evil spirit. Talo tayo, the most cunning yun eh. Maging bata tayo. Di ba yung bata, pag may threat, tatakbo sa tatay, tatay takbo. Doon tayo magpasaklolo. Ganun. Pangalawa, as a woman like the sisters-in-law of St. Ignatius. Hindi ito woman kayo ha, hindi. Yung pagkakilala ni St. Ignatius sa mga sisters-in-law niya, kasi siya yung youngest of 7 children. All boys yan. Kinapansin niya, yung mga sisters-in-law niya, matapang, ganyan eh. Kasi yung brother-in-law, mga knights of shining armor, di ba? Ganyan lang. Pero pag napuno na yan, tumahimik ka na nga dyan.
Mapansin ni St. Ignatius, naglabas na ng power yung kanyang Knights of Shining Armor ng mga kapatid, tatahimin yung sisters-in-law niya. Gets nyo? Ang image ko naman dyan, para yung puppy na kasalo doon sa isang plato ng bulldog. Matabang yung puppy. Ganyan. Pero pag mapuno na yung bulldog, sabihin ng bulldog, ganun. Naku, tatakbo yung puppy. Tapos yung buntot niya parang magiging belt sa ano niya, sa sa puwet niya. Ganun daw sa ang evil spirit. Pag mapawikling-wikling ka, ganyan, lalo kang babanatan ng evil spirit. Pero pag you are strong in faith, that you walk in sight, not in faith, aalis na yung aalis na yung evil spirit. Maghahanap na ng tatalunin niya kasi lumapit ka na sa Tatay God mo, sa God the Father mo in heaven. Tatakbo na yun. Huwag kang bawik-wik. Lalo kanyang hindi tatantanan. Pero pag strong in faith ka, because lagi ka lumalapit sa Ama, lilipat na yun sa mga hindi lumalapit sa Ama, yung mga mayayabang na nakipagtuos sa Kanya. Finally, secret lover. Ang operation ng secret lover, patago, sikreto. Yan. Ano yung sabi ni St. Ignatius? Pag mayroon ka nang tinatago, Father Bong, sa iyong superior, Father Bong, nako, yung evil spirit niya, Father Bong, pumunta ka na sa iyong confessor, Father Bong. Sabi ni St. Ignatius, ilabas mo na yung tinago mo kasi makita mo na mali eh. Magpatulong ka na sa iyong best friend. Tulungan mo ako dito. Ganun yung sabi niya. Kung meron ka ng sikreto, even to your trusted friend, evil spirit na yun ang nag-influence sa'yo. Clear ba yun? Clear siya, Father Bong? Yan. So ngayon, punta tayo sa Holy Spirit. Good news. Sarap dito. Sarap pag-usapan dito. Bakit? Yung Holy Spirit, yung kanyang presence and power, mga kapatid ko, tatlo. Bakit tatlo? Because Spirit of love siya. I love you. The presence of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, isa lang ang sinasabi, mahal na mahal kita. Yan. Yung kanyang powers and presence and roles, number one, unifier. Because the Holy Spirit is love, the direction and power of love is to be union with the beloved for better or for worse. Ganun talaga. At kung meron mang hindi pagkaunawaan, nagkasala ka sa Diyos, nagkakaaway kayo ng kapwa mo, the Holy Spirit is reconciler. At kasama ng reconciler, healer of wounds, wounded heart, wounded relationship, wounded families. Unifier talaga siya because love, its movement and power is towards union in sickness and in health, in good times and in bad. Tapos pangalawang power niya, enlightener. Yung kasi main natin, di ba? Yung mga distortions natin sa isip, nako, nililiwanag ng Holy Spirit yan. Liwanag, enlighten. Para yung imagine nyo, matalas ng isip natin. Mayroon pang Holy Spirit na nagbigay ng light, ang liwanag, divine and human light na yung nakikita sa sitwasyon, napaka-power. Pero sabi ni Jet Bellerin, yung dating president ng Ateneo, light then as opposite to, and he said, cast your burdens upon me. All those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. Why? For the yoke I will give you is easy. Ano pa? And my burden is light. Ano ang kailangan mo? Come to me, and I will give you rest. So, light as opposite to darkness, ang Holy Spirit, but also light as opposite to heavy. Kaya yung image ko sa Holy Spirit, ano siya eh? Banal na kabalikat sa misyon ng pag-ibig. Di ba, Father Bong? Guys, ano? Meron, kabalikat mo siya eh. Kaya kung may kabalikat ka, magaan, Father Bong, ano? Eh, pag nag-iisa ka, mabigat. Yun yung Holy Spirit natin. Pangatlo, maganda din yung kanyang presence and power and roles. Ito, maganda. Enabler. It's one thing that you understand this is good, but it doesn't follow that you will do the good.
It's one thing to understand, to avoid the evil that you know, but it's another thing to avoid the evil that you know. Kaya yung struggle ni St. Paul sa Romans 7, I do not understand myself. Why? The very things, good things that I like to do, I do them. The bad things that I want to avoid to do, no, the good things that I'd like to do, I do not do them. But the evil things, the bad things that I want to avoid, I do them. Kaya nagkaroon ng depression si St. Paul. Who will save me from this wretchedness? Yung mga mabuting dapat gawin na alam ko dapat gawin, hindi ko ginagawa. Ang opposite. Yung mga masasamang dapat iwasan ko, yun ang aking ginagawa. Paano? Talo ako. Wretched ako. Sabi ni St. Paul. Nag-declare siya ng kanyang cry for helplessness. Sino? Who will save me from this wretchedness? Meron tayong enabler. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come with your own special way. Enabler kasi siya Walang saysay. Yung ating na alam na dapat gawin kung walang Holy Spirit. Enabler siya Yan. Yun yung tatlong presence and power ng Holy Spirit. Alam mo yung movement ng Holy Spirit reveals, just opening, this is it, this is that situation, the truth of your situation, inspiring you about this truth, but guiding you to right paths, consoling you when you are downtrodden, comforting you when you are in pain, challenging you when you are complacent. Ganun, ganda ng Kung ka na, mediocre ka na, ita-challenge ka ng Holy Spirit. But inviting you to do more. Kaya nga sa amin sa Jesuits, more more for the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloriam. Drawing. Talagang hindi siya namimilit. Draws you to Him. Leading you. Pangungunahan ka. Nauuna siya sa iyo. Alam mo yung Holy Spirit, notice this. Move slowly, softly, gently, silently, and in stillness. Mababa ang loob ng Holy Spirit. Pag may kayabangan na may kaangasan na, hindi na Holy Spirit yan. Tsaka constant, tapat. Like a drop of water in a sponge, yung image Ignatius, yung dating niya, suwabe. Nakakahinga ka na maluwag. Ganun. Ganun ang movement ng Holy Spirit. Kaya ngayon, yung ating human spirit, dinadraw ng Holy Spirit to prayer. Bakit yan? Yung reflection is only by way of our human faculty of reasoning, considering and weighing. May fruit, di ba? Gift of intelligence, kung ginagamit. Tapos wala yung cognitive distortions. Yan, insight, realization. But this is only from human perspective. Pero kahit ganun yun, maganda na yun. Gift yung Holy Spirit, gift yung intelligence, galing kay God yun Pero actually, yung prayer is different from reflection. Bakit? Prayer, meron kang kausap Yung reflection, nag-iisa ka. Nagnilay-nilay. Sarili mo lang. Pero itong prayer, you are in a communication. This is communication between the human spirit and the Holy Spirit, who is unifier, healer, reconciler, who is enlightener, giving light to darkness, making the heavy burden light, and enables you. There is a relationship which is personal itong prayer. Ibang-iba sa reflection. Yan. Kaya may movement now ngayon towards prayer and discernment. Ano yun? Yung reflection, insights, realizations, pero yung insights and realization, dadalhin ka sa prayer. Meron ka, punta ka sa relasyon na personal. You will tell the Holy Spirit, but you also listen to the Holy Spirit. You also discern.
Di ba? Ano yung sasabihin ng Holy Spirit sa iyong binahagi sa Kanya so that you will discover God's perspective. Yun ang movement. From reflection, prayer to discernment. It's really discovering God's will. To really discover God's will. Movement yan. Journey to a relationship. Yung reflection, mag-isa ka lang. Wala kang karelasyon. Pero yung reflection, yun ang foundation ng relationship. Kasi dadalhin mo doon ang fruit sa iyong reflection, yung insights mo. Dalhin mo sa prayer, sa communication with God. Tapos hintayin mo kung ano yung word ng Holy Spirit doon sa iyong sinabi. Inviting you, confirming, and then challenging you, respecting your freedom. Hindi na mimilit ng Holy Spirit. Pag napipilitan ka, hindi Holy Spirit. And then, guiding you to make a response towards obedience na free, na may pagtitiwala, may pagmamahal, may generosity. Hindi dahil takot, baka maimpyerno. Hindi yan, hindi Holy Spirit yun. Takot ako, ginagawa ko yan kasi mahal ko si Lord. Hindi dahil natatakot ako. Yan. Yan ang movement ng from prayer, from reflection, prayer to discernment. Kaya pupunta tayo ngayon sa 3 kinds of persons. Ano yun? Yung unang person, reactive. Pangalawang person, reflective. Pangatlong person, ito. Contemplative in action or persons gifted with discerning love. A loving that is discerning and then a discerning that is loving. Ganun ang itong taong ito. Ano yan? Alam yung movement ng reactive? May sitwasyon. Automatic, may thinking. Tulad nung yung lady sa airport. Nabusado itong mama na to. Ngayon, binababa kayo sa puso. Eh, automatic feeling, nagalit kasi abusado yung mama. Kinuha yung cookies, hindi man lang nagpaalam. Walang pinag-aralan. Di ba? Ganun eh. Pero nangyari lahat sa isip yun, hindi sa ginagawa ng mama. Yan. Automatic action. Alis na ako. Eh, napahiya tuloy siya. Kita mo ba movement ng reactive? Automatic lahat. Automatic thinking, automatic feeling, automatic action, or words. Marami nang nasisigawan. Marami nang nasasaktan sa mga salita. Eh, biktima ito. Itong reactive, biktima ng cognitive distortions. Diba? Ulitin natin cognitive distortions. The truth of the matter, our thoughts cause our feelings. We feel the way we do because we think the way we do. Itong sister Liko, nagalit sa akin yung estudyante ko madre, itong sa Gayon de Oro. Kasi Father Bong, may yung community, ang aming classroom, between my FY building, kasi spiritual director ako doon eh, saka yung main entrance ng academic building. Eh, between the academic building and SPFI building, may daan yun. Eh, papunta na ako, magkasalubong na kami ni sister. Tinawag ako ng SPFI ko, lumiko ako to the left. Alam mo, isang semester ako hindi kinausap ni sister. Bakit? Ano ba sa isip niya, nalaman ko na lang later, bakit ako inaiwasan ni Father? Di ba? Iba yung liko sa iwas. Lumiko lang ako, hindi ako umiwas. Pero sa isip niya, umiwas. Galit na galit sa akin. Hindi ako pinapansin isang semester. Get the dynamics of victims of cognitive distortions. Yan. You know, my dear sisters, in the lighted heart, do not react on an event immediately. We do not We do not react on the event. We react on the interpretations ng nangyari sa isip natin. Doon ang reaction natin. Tapos sinisisi ako ni sister. Hindi na daw siya nakakatulog sa inis. Dapat sisihin yung isip niya, marumi. Hindi ako. Lumiko lang naman ako, hindi naman ako umiwas. Di ba, Father Bong? Yan. Yung reflective naman, the same dynamics, magsimula sa sitwasyon, may automatic thought ang reflective. Pero, yung reflective po, may pausing, may stepping back. Umiiwas ba si Father? Totoo ba? Na iniwasan ako ni Father? Teka, tanungin ko nga si Father. Father, ba't ka umiiwas sa akin? Ako, sister, ako umiiwas, lumiko ako, may tumawag sa akin. Tapos na usapan, di ba, Father Bong? Kaibigan pa rin kami buong semester hanggang ngayon sana, di ba? Yan. May postponing judgment and conclusion. Bakit? Inaalam mo na niya yung sitwasyon eh. Ang punot dulo ng sitwasyon bago siya magdesisyon. Kukunin yung insight, realization, understanding sa sitwasyon bago pa siya mag-decide. Ganon yun.
Ganun ang reflective. May pausing back, may pausing, may stepping back. Ito tayo na ngayon sa contemplative in action or person's grace with discerning love. Ano yun? Pareho pa rin. Sitwasyon. Automatic thought. Nandun pa rin. Automatic talaga. Tapos may stepping back. Reflective. Dadaan mo na pagka-reflective yung contemplative in action or person's grace with discerning love. May stepping back siya. May insights. Diba? Ganun. Alam mo yung contemplative in action, hindi ka agad magdesisyon nun. May another pause pa. I-postpone yung decision niya. Bakit? Pupunta pa siya sa prayer. Pupunta pa siya ka relasyon niya kay Lord. Consulting the Holy Spirit who is unifier, enlightener, and enabler. Ito yung journey niya. Consulting, pouring out his thought. Tama ba? Tama ba na iniwasan ako ni Father, Holy Spirit? Ganun, di ba? Kasi tingin ko, nawasan ako eh. Sabi ng Holy Spirit, oy, tanungin mo si Father, wag ka masyadong assuming sister. Si Mother Mary lang ang assume into heaven, sister. Di ba, Father Bong? Si Mother Mary lang assume into heaven. Napakarami sa atin, napaka-assuming. Marami tuloy nasasaktan, pati puso, mga relasyon, mga pamilya, pati kalikasan nasasaktan. Kaya, after that, listen. Discern, wait for enlightenment, invitation, and confirmation. Yan. Now discovering God's perspective and God's will. Yung kapatid kong pare, ng birthday niya, nakatanggap siya ng text. Tapos, walang pangalan. So, sabi niya, sinagot siya, thank you, who you? Alam mo, pumasok doon sa response. Sabi, sa dami-daming pangalan dyan sa phone book mo, ang pangalan ko ang yung in-erase, boys, i-resend din kita. Yun yung reactive. Pero yung yung reflective, sa halip na sasabihin sa dami-daming pangalan niya sa phone book mo, bakit in-erase mo ako? Sabihin niya na i-resend din kita. Teka. Tanungin ko muna sa Father Chris, bakit wala pangalan mo? Wala pangalan ko diyan. Nasira kasi yung phone book ko eh. Mayroong insight, may discovery, may decision, Father Chris. Bibilan kita ng cellphone, may birthday mo rin eh. Di na gumanda yung relasyon, di ba? Kasi reflective, hindi reactive. Hindi nasira yung relasyon. Pero iba yung contemplative person in action at person with discernment. Kasi pag dumating siya, ay birthday ni Father Chris, bibilan siya ng cellphone. Hindi siya magdesisyon doon. Pupunta siya sa Blessed Sacrament. Holy Spirit, birthday ni Father Chris. Bilan ko siya ng cellphone. Kasi sira yung cellphone niya, hindi lumabas yung pangalan ko doon. Alam mo, naalala niya, may feeding program pala itong Father Chris na to. Parang pinanyahan siya ng Holy Spirit. Bakit cellphone ang mo? Bibilhin mo, hindi matutuwa si Father Chris. Mas matutuwa si Father Chris na hindi pa sarili niya ang ibibigay mo. Mag-sponsor ka ng 3 beses na pakain. Di ba, Father Bong? Ganun yun. Gumaganda ang desisyon ng contemplative in action. Nakikita yung perspective ni God, God's will na discover in freedom. Malayang ginagawa, masayang ginagawa, generous, bus-bus, puspos ng pagbibigay ng sarili. Ganun yung mga kapatid. Isipin nyo, kung ang pamilya nyo puro reactive, Father Bong, kung ang ating mga Jesuit local communities, reactive tayo lahat, Father Bong, imagine mo, Father Bong, anong klaseng community tayo? Pero tingnan mo, ang members doon, reflective, contemplative in action, grace with discerning love. Sarap mga magiging religious, Father Bong, Kasi nagkakaisa tayo na tuklasin ng kalooban ng Diyos. Yan. Union of minds, Father Bong, union of hearts in saying our obedience to our Lord Jesus, the Good Shepherd. Yan. Kaya mahalaga, pwede ma-extend ako hanggang 4. Okay lang? Sige ha. Tapos na ako, 2 slide na lang. Yung una, mahalaga na may 5 S's tayo para ma-nurture natin yung contemplative in action, a friend of Jesus, companion of Jesus, a person graced with discerning love. A love that is discerning, na hindi na gumadali. A discerning that is because an expression of loving. Mahalaga talaga, slow down. And then be sensitive to savor what is there. Pangalawa, silence. Para marinig natin ang gusto ng Diyos. Solitude. Ano yung solitude? Extended time, regularly, in a conducive place. May kilala akong judge,
Regional trial court yan. Dami busy yan. Pero gumigising yan ng 4:30 ng umaga. Para pagdating ng 5, nandun na siya sa kanyang altar sa loob ng kwarto niya. Kasi sabi niya, pag umaga, Father, tahimik, malamig. Tapos, yung altar, bumibili siya ng scented candle, di ba? Tapos, may Bible siya. Laging malinis yung altar. May flower. Conducive place. Alin nun. So that in that extended regular time, every morning in that extended regular time, 1 hour, 1 hour, nothing else. No one else during that extended regular time in a conducive place but Jesus alone. Yan yung solitude. Makakatulong talaga ito sa ating pagiging grace persons of discerning love. Magbasa tayo ng scriptures. Sabi ni Saint Jerome, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Familiarity of scriptures is familiarity with Christ. And of course, for sacraments, frequent, kumpisal, di ba? Ganun. So ngayon, ano yung contemplative prayer natin? Ito, simple lang naman ito. Among the 3 kinds of persons, reactive, reflective, contemplative, ano yung dominant sa akin? Tapos ngayon, how is it concretely manifested in my life? Anong mga nasisirang puso at relasyon pagka-reactive ko? Anong mga relasyon na nabubuo, na nurture dahil reflective ako, at lalong-lalo na dahil contemplative in action ako? I am a person graced with discerning love. Masarap yan. Ano kaya yun? Tapos finally, in what way may I be able to grow toward becoming a contemplative? Ano bang gagawin ko maliban sa 5 S's na sinabi ni Father? Okay? So, done. Thank you. So, let us now sing our final song. Randy, please. Thank you, Father. Walang anuman.